Isang magandang gabi ngayong araw ng linggo mga kabarangay. Quiz Edge po at mauuna na po ako doon sa ating mga kasama na sina Kapepe at Dalisay na will be joining us in a while. Of course, sa backstage, Boy B. Magandang gabi po sa inyo lahat. Quiz Edge po para sa ating Balitang Lagro Live segment for this month of August. Pasensya na napatagal din ang ating kailan ba tayo huling nag-live, no? Matagal-tagal rin. At I feel this special episode, we would need to push through with it because ang magiging topic natin is somehow relevant sa atin, sa bawat isa sa atin, being parents ourselves. We, kung hindi man, we have loved ones na halos nandoon din sa sitwasyon na yon. Pero bago yan, mapag-usapan natin, of course, we'd like to thank in advance yung Barangay Council for the Protection of Children sa pagpapaunlak sa mabilisang diskusyon na ito. Of course, kina Kapleo Gara din po sa pagbubukas ng pinto at bintana para maluwag po tayo makadaupang palad yung mga ahensya na sakop ng kanyang barangay. Pero bago ho ang lahat mga barangay, kamusta muna kayo? Alam ko medyo ilang linggo rin tayo hindi nakita-kita dahil na rin sa bagyo. Sana maayos po kayo at speaking of which, balita muna tayo sa loob at labas ng barangay. Ito ang Balitang Lagro Live ngayong linggong ito. Usapan muna sa labas ng barangay, napabalitaan na magkakaroon sa Lunes ng isa na naman buong papasok na bagyo at ang pangalan ng bagyo, believe it or not, Bagyong Obet. At of course, si Bagyong Obet nga raw po papasok sa Lunes, August 24 at may ayon doon sa mga napanood nating ilang mga naunang nakapagbalita ukol dito po sa ating paparating na bagyo. Meron pa siyang isasama. Nagsama ka pa. Sana nga naisuspindi ka na, meron para may suspindi para hindi ka na pumasok sa Lunes sa Bagyong Obet, pero ganun pa man, maging mapagmatsyag, no? Always mag-charge ng mga essentials like yung cellphone, kung hindi man magkaroon kayo ng radio na battery na for updates kung sakasakali may mga announcements na hindi masasakop. Expect na rin natin yung mga karaniwang magiging brownout at somehow kahit papano in the last few weeks or the past week we are blessed, no, sa Balitang sa barangay natin sa Lagro. Hindi naman tayo masyadong nagkaroon ng issue. Siguro may ilan pero hindi naman majority ng community nagkaroon ng brownout, and we are thankful that in spite of yung mga threats, no, na grabe nga raw yung mga dumaang mga bagyo, sunod-sunod siya. Ang naging solidarity lang natin yung pagpapatuyo ng ating mga labada. At ito, tagahabol tayo ngayon. Tambakan tayo ng labada, mga kabarangay. Oo. At kaya, of course, as always, ang ingat din, magdala rin lagi ng pote at mga gamot kung sakali. Mapalad yung mga kasama natin na nakapag-work from home or currently ang setup ay work from home. Mabuhay po kayo. Yung tayo naman mga nasa field karaniwan, sana no, mapag-isipan ng management yung mga ganitong klaseng mga pagbabadya ng strong typhoons, strong yung madalas orange signal, di man sana no, wala na patupig-tupig na, diretso agad na work from home. Total ilang araw lang naman. Ayan. At of course, bukod po sa mga balita ukol sa bagyo, pansamantalang naantala rin po yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga napanood po tayo, ilang mga nagre-request from the prosecution or most the ones that I would recall, yung I think sa Congress no, na was pushing through with impeachment kasi ang tawag mo dito ang atin pong pasok sa Senado ay karaniwan nasa naghang yata tayo mga kabarangay. Wait lang ho sandali lang. Naghang ba to? Ayan, Boy B, kung naririnig mo ako, mukhang naghang yata ako. Tama ba pare? Pa-double check po, sir. Ayan. Teka, naghang yata. One moment, please. Naghang ba ako? Hindi. Ako lang pala. Screen ko lang pala mukhang naghang. Anyway, sorry. Hindi ako sanay na nakapikit ako eh. Sa itsura sa cellphone ko nakapikit ako. Anyway, tulad na binabagit po natin,
Nasa na ba tayo sa usapin yun? Well, yun nga, yung tungkol nga ho sa ongoing impeachment trial, may recommendation nga na since ang pasok yata sa Senado until Thursday, walang Friday, baka ka ako pwede mag-extend ng isang araw o 2 araw, mag-allot para at least no, to go through with the process. And hindi ho biro ito, no? From someone na wala naman ho sa ano, at isa rin ho tayo nakikiabang sa maaaring mangyari. Basta wag lang ho makakalimot, no? Yung ating mga mambabatas na bukod sa kanilang pagtutulak kung ano man ho ang sakasakaling magiging pakinabang at magiging resulta sa ongoing impeachment trial, sana ka ako on a personal note, no, if I were to choose between the impeachment trial or yung tungkol sa flood control scandal, mas uunahin ko yung flood control scandal, no. Sana after ng impeachment, dyan na yan sana ka ako mag-push through din yung agad-agad yung tungkol sa flood control project, no. Kasi hindi biro yung isipin mo, kinakaltasan ka sa sweldo mo, nagbabayad ka ng tax doon sa mga essentials dahil nga kailangan daw para to keep the economy growing, tapos ganito mararamdaman mo, di ba? Parang napakasakit lang na malaman na ganun na lang, ginaganon-ganon lang tayo. Yun lang ho. At of course, sa mga usapan sa loob ng barangay, ano ba naging ganapan? Nakita natin naging abala yung ating komite sa environment, si Kagawad Roel de la Cruz. Nakita ko sa mga post niya at na-share din natin mga kabarangay yung mga napuputol na ano kasi well, sa lakas nung naging bagyo nakaraan na ang dami na damay. Ang naalala ko dyan, na-live nga rin natin yung pagpuputol ng puno doon malapit sa may opisina ng Laha. Nung nakaraan, saan ba yung Kasamilan ba yun? May puno yata. Doon sa pinagjajagingan, malapit sa SM Fairview, doon yata sila napadpad. At of course, isa rin sa mga nasa sakop ni Kagawad Roel, yung tungkol sa yung mga tulad dito sa mga puno, sa kapaligiran po. Medyo malaki-laki sakop po yan. At of course, syempre, sasamantalahin ko na rin po, belated happy birthday Kagawad Roel. Ayan, mabuhay po sila. Oo, tagal natin din nakita rin nung flag ceremony ng Runes, wala si Kagawad Roel Naway, of course, wishing you all the best of health, of course, more birthdays to come, no? At saka salamat sa iyong pagsiservisyo sa ating mga kabarangay. Ayan. Nag-isip ako ng mga maaari nating mga nangyari nitong baka pwede ho kayo mag-share, no? Mga nangyaring mga kaganapan dito nitong nagdaang linggo. Aside from ongoing nga pala mga kabarangay, hindi nakakaalam, meron tayong basketball tournament, yung Gara Cup, 48 years old and above. Hindi ko alam bakit naging 48 lamang. Marami naman 50 years old, no? Para patay sana. I think as we speak, baka last game na ho ngayon. It's between guest team Tri-Power up against Nemesis, yung hawak ni Coach Glenn Lingayo. Ayan. At congratulations sa ating mga nag-graduates. Pinaipost ako doon sa atin sa Balitang Lagro FB page. Magna cum laude. Na-share yan ni kaibigang Wilmer Garcia. Congratulations ate. At maging inspirasyon ka nawa sa ating mga nag-aspire. Ang goal natin karaniwan, no? Iba na yung makapasa, pero syempre maganda may goal pa rin, no? Hindi naman basta whatever it is, mas importante maitawid natin at maayos yung ating ginagawa, no? Para sa ating mga magulang, para sa mga nag-aaral, no? Makagraduate ka lang, yung bahagi na nun, yun lang yung may pamamana ng mga magulang nyo, panigurado. Tulad natin, no? Yung makapagtapos kayo sa pag-aaral, yun ang pinakamaganda. At syempre, speaking of which, nabanggit nga namin, speaking of schools, no? Lately, napansin nyo rin, segue na rin po tayo sa pinakamalalim na usapin ngayong gabi. At we are hoping na you'll be able to join in through the comments. Nag-imbita kami ng isa sa heads ng barangay na involved sa mga ganito. Hindi lately, parang halos sunod-sunod yung mga naging kaso ng violence sa mga eskwelahan. Children,
kids bringing artillery, no? Tapos mamamaril sa loob. Parang naging pattern, no? Na parang yun nangyari sa Columbine, no? Sa US, parang dito nangyayari din ngayon. Tapos hindi lang yung mga ganong pagkakataon, marami pang iba. At it is maganda magkaroon tayo ng ano tawag mo na magkaroon tayo ng programa, at least sa barangay level man lang. Kaya we opted to invite ngayong gabi Ma'am Lily. Ayan na. Kaya naimbitahan namin ngayong gabi yung ating pong matatagpong focal person, Miss Lily Papa ng Barangay Council for the Protection of Children. Ayan, nandito na ho yata ngayon. Simulan na natin habang wala pa yung ating mga supposedly mga co-host natin. Sige, Boy B, ipasok na natin si Ma'am Lily. Oo. Hindi ko alam, baka sa screen ko ganito itsura ko, parang walang unano. Let me know po pag nakapasok na si Ma'am Lily. Nag-hang yung screen Ayan na. Pero Boy B, sorry kung narinig mo ako, maayos naman yung sa inyong site. Okay. Miss Lily. Yes po. Andiyan ka na ba? Ayun, good evening nga mo. Pasensya na. Good evening, Miss Lily. Oo. Magandang gabi sa Papati inyong mo na po. lahat. Sige po. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you, Ma'am Lily. Pasala rin po, ma-share nyo rin po yung ating Anyway, salamat sa pagpapaunlak, Ma'am Lily. Matagal-tagal din namin kinaawitan. Pero I think it's high time na at siguro na hindi lang kailan, maraming mga kaso ngayon na parang sakop ng jurisdiction. So, mas maganda ka ako magaling sa inyo rin kung ano to naman. Kasi latest sa schools, no? Yung school-related yung mga nangyayari. At violence po yung medyo ikakaiba na yung mga kabataan ngayon pero kumusta muna ho yung alam ko may kaso kayo ngayon, Ma'am Lily, tama po ba? Yes po, andito kami ngayon sa office. Inaantay ko yung magulang ng bata. Ayun, oo. Para sa kalaman lang Miss Lily, ano ho bali ang jurisdiction o ano po yung pinaka-core ng BCPC or Barangay Council for the Protection of Children? Pala ko sa ating mga kabarangay na parang in-expect nila, meron pala ganito sa barangay. Pero alam ko matagal na to, no? Ano po ba pinaka BCPC? Siyempre, ang barangay council for children, iniisip pa rin natin yung welfare ng bata. Kahit may gawa siya, kailangan nakakapag-aral pa rin ito. Oo. At saka parang sa karinawan din ng ating mga barangay, yung pag sinabi mong protection of children, Ma'am Lily, anong edad po ito? Below 18 years old. So, safe to say 17 pababa. 17 pababa. 17 pababa. 17 pababa. 18 years old at saka 18 years old below. Magkaiba yun. Okay. Medyo tricky yun Kasi kung 18 years old, nakatawid ka na ng 18. Sabihin ito, 17 years old, 17 pababa. Ayun, medyo malinaw lang. So, halimbawa, Ma'am Lily, kasi alam ko, magiging sakop nyo rin yan. Halimbawa, sa atin na lang, huwag na tayong lalayo. Lago Elementary School, paniguraduhin nyo po yan kasi yung age range na doon sa inyo. Sa high school naman, 17 years old pababa. Opo. Okay. So, kung halimbawa ikaw naman nasa eskwelahan pero 18 years old na pataas, saan po ang endorsement ng ganyan? Halimbawa sa mga kasong tulad ng mga estudyante na sa 18 years old pababa, saan naman po sila? Okay, sige. Para lang malinaw. Kahit na minor yan, lahat, sa school ang disposition. Hindi makikialam ang barangay. Ay, okay. Paano lang po papasok ang BCPC sa kung sakasakali? Halimbawa, ganun nga.
pag sa labas nangyari ang aksidente. I see. With begs the question, Ma'am Lily. So, sa halimbawa ho, siguro hindi naman nakarating sa inyo yung mga insidente ng mga shooting, mga ganyang klaseng mga insidente. Hanggang saan po technically ang involvement ng barangay? Though nangyari within the premises inside the school. Assistance lang. Assistance lang. Pero ang disposition talaga school. Of course, sa school. Kasi nga, yung area of jurisdiction, parang ganun. Yung area of responsibility, sorry. Oo. Kasi nga, sa school lang yari. Pero with that being said, Ma'am Lily, sa inyo po, bilang focal person po ng BC, tama ba, focal person ng BCPC, meron ba kayong mga ginagawa po ngayong programa? Kasi karaniwan, para sa kalaman ng barangay, pag narinig natin, hindi ko masabi kung official o unofficial, yung mga perpetrators o yung mga gumawa nito, parang ini-attribute nila yung naging behavior nila dahil nabully daw sila. Okay. So, kung feeling ng isang ordinidad na nabubulid sila, pwede silang magsabi sa teacher nila, and sa barangay, para maitala kung ano man yung Oo. Sa ngayon, Ma'am Lily, sa matagal yun na paghahawak ng BCPC at ngayon lang medyo na-highlight yung usapan tungkol sa bullying, meron ba kayong rough assumption na ilang percentage po ng mga reklamo na dumudulog sa inyong ahensya, yung partly or mostly ang part ay bullying? Kung percentage-wise, kung ballpark assumption. Maliit lang ang bullying namin. Siguro sa 100% meron lang kami. Ang karaniwan namin, pinakamadami talaga, it's theft. Theft talaga pag nanakaw naman. Okay. I see. Tapos, Ma'am Lily, isa-segue ko na rin kasi siguro nakaabot na rin sa ating barangay. Though hindi natin pala technically jurisdiction yun. Pero ang involved di umano, lately nangyari sa labas ng halos parang nasa boundary ng Purok 2 at saka, ng District 2 at District 5 yung nangyari nga sa Sacre, sa Sacred Heart. At sa kasama palad. District 5, sorry, bali. Paano pala, sorry, barangay, sorry. Pasok Putik pala, sorry, mali ako, sorry. Pasok Putik pala, mali, sorry. Pasok Putik, tapos Barangay Greater Lagro. Yung nangyari insidente sa kasamang palad, parang yung napabalita mga kabarangay natin yung involved. Meron na hubang pagka ganong klaseng insidente, ma'am, kasi tulad yan napabalita minor po. Kung ang minatawag na supposedly suspect taga Barangay Greater Lagro, hanggang saan po ang assistance na ibinibigay po ng BCPC sa mga ganong klase or nangyari pang ano? Actually, hindi nawakan ng barangay pasong hindi namin nawakan kasi homicide na yun eh. Okay, so hindi rin namin yung pag-uusapin. Kasi parang arbitration karaniwan ng ang pinaka role ng BCPC or para assistance kung halimbawa push through to something higher, halimbawa nais ng kabilang side na magdemanda, parang ganun ba? Ayun. Pag ganun hindi na natin pinag-uusapan. I see. Tapos, ma'am, sa ganito pagkakataon, since medyo rampant yung mga nangyayari, kayo ma'am, sa BCPC, meron ba kayong mga upcoming programs na, na pwedeng at least to help, medyo to orient yung mga ating mga kabataan? Medyo kakaiba na kasi na panahon, siguro sasabihin to say, panahon natin, no? Yung hindi naman umaabot sa ganitong nakaagulat kasi ngayon, medyo hindi ko alam kung, kung may partly tama yung sinasabi ng ibang mababatas na medyo lumalala na yung sitwasyon dahil sa sobrang exposure sa social media. Pero, kung i-compare nyo, safe to say, kung i-compare natin yung iba yung mga kabataan ngayon tama ba ako?
Opo, iba nga ngayon. Iba nga ngayon. Kasi meron tayong batas sa kanila. Juvenile justice. RA 9344. Katarungang pambata. Masyado nilang pinanghahawakan yung batas. Para ho sa kaalaman nung... Oh, yes po. Pero, pag 15 years old plus 1 day ka, pwede ka na mapunta sa Mulabe Youth Home. Okay. Yung, parang medyo sa total nabanggit yung tungkol dun sa juvenile justice na RA. Para lang sa paano po, pwede nyo ba may paliwanag? Simple po, paano po yung niyan? System. May nabanggit kasi kayo, kalma kung 15 years old in 1 day. So, technically kung 15 years old sarado siya, hindi pa siya sa Mulabe. Hindi pa siya pwede. Kailangan may 1 day. Kailangan may 1 day. Parang yun yung nila. Kasi nakita ko may mga... sige po. Ngayon ang birthday mo. Ano ngayon? August 23. August 23. Kayong araw na to. 8 o'clock ka pinanganak. Ng gabi. Bukas ka pa pwede. Mapunta sa Mulabe. Ng 8 o'clock ng gabi. So, importante rin pala birth certificate. Okay. Hindi ibig sabihin na doon sila babase sa araw na ipinanganak at sa oras na yon. Okay. Ayos din Okay. Ma'am, on a personal note, though we will respect kung ano po ang... Hingi sana kami ng opinion nyo. Kasi parang nabasa namin si Senator Robin Padilla para pinabababa niya yung yung age range doon sa mga maaaring makasuhan ng mga minor as opposed to yung current na tumatakbo naman na parang batas yata ni Senator Kiko Pangilinan. Kung kayo po tatanungin po ba magiging advantageous po kaya kung halimbawa ibaba natin yung to 13 yata o 12 o 9 parang siguro pwede na sa 12 years old. Pwede na sa 12. I see. Instead of pero ma'am, kung kayo po ma'am sa niyo ma'am, sa BCPC kasi may mga narinig kami, halimbawa yung ating kaibigan si Ma'am Josie Arsenal, minsan nakakwentuhan natin, sabi niya maganda ka ako na magkaroon ng programa yung mga kabataan para medyo kung yung yung mga kabataan tungkol dun sa issue tungkol sa bullying or violence. Sa part po ng BCPC, meron ba kayong mga upcoming programs na parang somehow would reach out to yung mga ating mga kabarangay na nasa ganong age range? Meron ba kayong upcoming na sa ngayon? Meron mga seminar regarding sa mga ganyan. Regarding na pattern namin, yung may mga case sa amin. Para naiintindihan nila. Kung ano yung maaaring mangyari sa kanila. Pag nasa kasakali mangyari nga yung mga pinag-uusapan natin mga kaso tungkol sa mga ganyan. Kasi medyo alarming na siya kasi una-una, paano ka makakapagpasok ng ganong high firearm dun sa school? Kaya buti na lang sa Lagro High School meron silang metal detector Nagkano talaga. Actually kasi yung mga bata ngayon. Yung 7 years old, akala nila kasi wala silang mapupunta sa Mulabe. Minor-dated sila. Kaya nga pinapaliwanag ko sa kanila na sa youth home, 15 years old plus 1. Pero maraming hindi naniniwala. Para lang din sa kaalaman ng mga nakikinig ngayon sa atin o makikinig man pag pinanood itong ating live broadcast at may sisave natin sa YouTube channel natin. Ma'am Lily, doon sa sinasabi niyong Mulabe, ano ho ba ang, kasi panigurado na bisita niyo na rin yun countless times. Ano ba ang para
brief background, pagka ang isang nakasuhan napunta sa Mulabe, ano po ba ang atmosphere doon? Ano po ba ang purpose, bakit na merong very special na place tulad ng Mulabe sa mga kids of that age? Doon naman ay nakakapag-aral sila. Tapos meron sila activities. Actually, marunong sila mag-bake doon, gawa ng mga art. May mga nagawa nila. Meron ako mga samples dito. Talaga? Ganito. Yan, gumagawa sila ng mga ganyan. Tapos, meron silang pwede silang mag-basketball doon, may mga ginagawa. Pero ang may korat. Kailangan 4:30 gising na sila. Kailangan 5:30 nakapagayos na sila ng higaan nila. Kailangan sabay-sabay sila nag-aalmusal. Tapos may school mag-school. Talagang literal na rehabilitation to a point na paglabas nila ron, medyo maganda na yung disposition nila sa bagong buhay talaga ang hinahabol doon sa Mulabe. Ma'am, pero depende ho ba doon sa kaso? Halimbawa, kunwari, ang kaso kunwari ay theft. Doon ho ba karaniwan at ganong age range? Doon din ba bagsak doon sa Mulabe? Yes po. Doon po. Kung halimbawa naman, okay po. Halimbawa yung napag-equate. Yes po. Kuya Edge, pagka theft, meron tayong halaga na kailangan 10,000 pataas. Oo. Tapos ma'am, kung halimbawa po yung tulad niya, nakikwento natin ganyan, yung mga lumabas sa balita yung tungkol dun sa mga kabataan na nakapatay nga ng isang kabataan din. So, kung ganun ganun ang sitwasyon, mas matatagal ba sila sa Mulabe dahil doon sa gravity ng kaso? Opo. Kwento ko lang. Lalaw namin doon. At siya mismo nagpatotoo. 13 years old ay nakapatay. Wow. So, dinala siya sa Mulabe. Namatay na. Palabas na siya. 80 na siya nung nandun kami. Kasi hindi niya alam kung siya ay babasahan o siya ay regular na kulungan. Kasi nga doon sa kaso niya. So sabi niya, limang taon ng buhay. Tapos tinulungan niya lang naman yung kaibigan. Pero siya yung nakapatay. Siya ay nakasaksak. Ganun ba yun? Grabe. Pero ma'am, halimbawa ganun, 13 years old siya ma'am eh. Di ba sabi mo pagka sa Mulabe, 15 years old in one day? Pero kasi yun parang multiple stab. Okay. So depende pa rin pala sa kaso. Okay. So halimbawa ma'am na sentensyahan siya ng with the number of years dahil nga minor de edad siya, doon muna siya, tapos eventually saka siya ililipat para to serve the remaining time niya. Parang gano'n. Wow. Di pa rin bagong orientation na naman to para sa bata. Pero parang hindi rin na-serve yung purpose kasi nga naman. Pero nag-aaral siya sa Mulabe at that time, no? Yes po, nag-aaral. Okay, para may bala siya. Pero tayo talent nila doon. Marunong silang tumugtog, tumayaw, marunong silang kumanta. Nice, Galing. Actually, parang ayun ang parang pinakamagandang masasabi mo, extracurricular activities, maging involved ang mga bata instead of resorting to, kanya-kanyang
Naniniwala ba kay Ma'am Lily? Sesegue ko lang kasi nga yung naikbalik ko lang dun sa yun nga yung mga tungkol sa mga school violence. Naniniwala ba kayo malaki ang impluwensya ng social media? Yung mas nabababad yung mga bata ngayon sa mga kasi easy access na di ba, sa cellphone. That would somehow contribute to them deciding to something na unfortunate na tulad nito. Yes. Yes. Lalo may Roblox. Talaga may ano siya? Roblox ang nilalaro nila. Tatlong bata. Oh. Puro Roblox ang nilalaro nila. Pero di ba parang pinatatanggal na yata yung app na yon? Sana nga tanggalin na eh. Mm-mm. How would you respond, Ma'am, dun sa mga iba na kasi bukod doon may sinasabi sila na mga violent games daw. Tapos may mga nagko-comment, ako nga naglalaro ako ng Red Alert ate, tsaka di naman ako naging violente. How would you ma'am, respond to that, ma'am? Yung mga ganong klaseng Iba kasing kabataan ngayon. Napakatulad natin. Dati walang depression eh. Pero ngayon, ma-depress. emotionally, no? Parang invested sila. Oo, parang somehow parang lumaki yung audience, no? And madali silang ma-influensyahan. Oo. Yun ang tingin ko. Oo. Ma'am, meron na ba sa inyong umabot ng mga insidente na nag-reach out sa BCPC? Halimbawa, nabubuli ka within the school, walang ginagawa yung school to be able to prevent it. Kasi karaniwan, bullying starts, karaniwan starts after school. Di ba? Pag wala ka na doon sa area. At panigurado, yun ang magiging sakop ng barangay. May mga nag-reach out na ba sa inyo with somehow similar incidences tungkol doon? At paano po ninyo natulungan? If ever may ganong klase Meron na kaming ganyan. Paloob sa nabuli, pero punta dito, Mm-hmm. ang ginawa namin, sinama namin sa lahat school para ipaalam sa guidance na yung kanilang estudyante sa loob ng eskwelahan. Na gawa naman paraan eskwelahan. Hindi na siya bumalik. Okay. May nagko-comment, Ma'am Lily. Nag-e-echo ro boss. Naka-speaker ka ba, Ma'am Lily? You know. Hindi rin, sige, baka ibang lang. May mga doon na parang nag-e-echo ro boses mo. Pero basta malinaw, yun naman importante. So mga ganun klaseng mga, kung halimbawa, hingi kami ng guidelines, paano mag-respond ng isang bata, especially to bullying. Kasi panigurado, ewan ko lang kung ako lang ang medyo fan ng, alam mo yung napanood sa Korean novela, yung mga Korean na mga shows, yung Juvenile Justice. Yun yung gusto kong kasi parang ang dating noon, naalala mo yung sa 80s, yung, di ba, pwedeng mamalo minsan ng teacher, pero wag naman malakas. Sa ganun ba sa tingin mo, kasi may narinig akong teacher na re-restrict na sila into providing discipline na parang ganun. Do you still believe na dapat ba merong tamang term na corporal punishment just to guide lang yung bata na yon? Sana nga meron eh. Actually, seminar ako last. May kasama mga teachers, principal, lawyers, police. Nagsalita isang teacher. Sana bigyan din sila ng proteksyon para sa mga bata. Kasi hindi na talaga nila mapagalitan. Kasi napupasok pa sa child abuse. Sabi naman ng sige po, noted. I see. So, ang bigat pala ng Ang bigat rin ng responsibility both sa educational side at yung ahensya nyo into paano i-gauge kung matatawag nga na child abuse, yung isang bagay when you wanted actually to discipline the child. Pero at this point, since medyo restricted na from doing yung ganyang corporate punishment, from your assessment,
with the, yung nga, sabi nyo nga, mga kaso kayo ng theft. May ilang kaso, buti na lang ako, hindi ganun kalaki yung kaso naman bullying. Pero karaniwan mga ganito. Paano mo matatawag mga halimbawa yung mga gangs? Di ba? May mga uso-uso na naman itong mga gang-gang na to. Yes. Actually, may gang tayo dito, no? Meron pa rin? YD. Oh. Young God. Sa tulong ni Kagawad Daddy Torres, napuksa namin yung gang. Talagang inaraw-araw namin ang nagtuloy. Taga-barangay din ba natin itong mga to or mga ano lang sila, members? May konting taga-lagaro, pero padalabas lahat. Ang para mga heads nila. Okay. Oo, kasi medyo, mas ano ngayon Iba kasi ano ngayon. Hindi ko alam paano na sila nagre-recruit. Pero of course, syempre, as we always say, we can only do so much, especially sa inyo. Kasi nga, ang action nyo, karaniwan, pagka sakasakali lang nandiyan dyan at may report, doon nyo lang malalaman At the best we can do, of course, prevent all this from happening. Nakikita ko naman yung visibility ng ating mga kasama natin sa barangay na nandun sa labas na nag-escort. Salamat din dun sa mga patay-bata natin. Oo, kina Pipes, tsaka sila pa. BPSO, of course, kailangan nandun doon para manduhan o tignan yung mga sitwasyon. Ma'am, meron ba kayong record with the presence of the BCPC, especially now sa schools, on both schools? No? I'm just talking about yung sakop lang natin, mga barangay, Lagro Elementary, more specifically Lagro Elementary at Lagro High School, yung public schools. Meron ba drastic change in terms of, kung i-compare mo from when the BCPC was introduced, to be physically there sa mga schools, meron ba kayong kahit paano masasabing ang naging rampant change dun sa records ng violence sa schools, kung tama pa sabihin yun? In the recent years? Oo, medyo bumaba ngayon yung mga away-away yung pala na sa kabila na naipasa mo. Kasi importante sa atin maayos na, di ba? Naayos nyo rito Mali pa naman namin lilipan pa sa kami ng barangay. Takot dito sa Lagro. Buti na lang. Medyo, yun nga yung isang magandang bagay, no? Talagang, kumbaga sa personalized lahat Kasi, isang maganda rin siguro, Ma'am Lily, dahil, safe to say, baka sa kalalong kabataan ngayon, yung mga kasama sa barangay, mga bata rin dito sa Lagro yan, kaya kabisado nila. Tama pa, Ma'am Lily? Yes po. Ayun. Dito na po kami lahat nagtandaan kaya kabisado na namin ang galawan dito. At yun yung isang magandang parte dahil yung mga taong tumutulong sa inyo ngayon, dito mismo sa Lagro nagsilakihan. Ayun. So, and mapapansin nyo, yes, Sir Ed, wala tayong computer shop dito sa loob ng Lagro. Ay, oo nga, no. Meron sa may ma'am. Pero hindi ko lang alam kung bukas pa. Yung sa may vulcanizing shop, doon sa may dulo. Wala na po. Wala. Nilipat na. Hindi ko nga, no. Sa bagay. Wala na sa Lagro pala. Wala na po. Pati computer shop. Binawalan. Kaya doon sila dumadayo sa batang putik. Nagkaroon pala ng ordinansa na ipagbawal pala dito sa loob Yes, ng... Apo. Kasi tinatambayan siya ng minor. Okay. Akala ko, nalugi. Hindi ko alam. Hindi na pala pwede. Okay. I see. Kaya wala na pala technically sa Lagro, bawal pala yung mga computer siya. Actually, yung barden sa putol na daan, napasarado na barangay natin. Yun ba yung yung restaurant? Sarado na rin pala yun. Ano yung pagkakaiba nun sa... Junior. Okay. Sorry, hindi ko sila. Naririnig ko lang, pero ang pagkakaintindi ko, when you say bar, kainan siya, di ba? Parang meron din ba siyang Inuman.
Okay. So, Na nagpapapasok since, ng minusidad. ayun lang. Napag-alaman nagpapapasok, kaya rin, okay. Ayun na, masakit. Buti na lang, nasubaybayan po natin. Halos sinaraw-araw po natin. Buti naman. Pero ma'am, yung halimbawa, may mga reports kunwari na ano, so, baka bukod sa Salagro, at basta sakop ni Cap Leo, bawal lang computer shop within the premises, parang ganun po ba? Diba, putol na daan, sakop natin yon, dapat wala rin computer shop doon. Wala na po. Ay, okay. Buti naman. Oo, kasi nga naman, nagiging tambayan nga naman ng mga minor de edad, kasi hindi pa basta mag-uuwian. May curfew tayo eh. Oh, at para sa kalaman ng barangay, ongoing pa rin ma'am, no? 10 p.m. Yes po, 10 p.m. to 5 a.m. Yung curfew, basta minor de edad, 17 pababa. Apo. Okay. Actually, kami po nag-routine. Hindi ko nasasabihin ko ilang beses wala kami alam. Baka magkaroon ng pattern. Baka bigla magsitaguan eh. Okay, buti na lang po pala. Oo. Oh, ma'am, speaking of which, no, natanong ko, since may mga program pala kayo regarding that, kung may tatanong sa inyo, kasi may suggestion nga na sana kako ang involvement din, ma-involve din. Ang SK ba, kasama nyo din, ma'am, o katuwang nyo sa bagay niyang klase, since SK sila? Yes po. I see. Oo, kasi parang may sana nga ako na aside from yung mga activities, magkaroon ng direct involvement din. Iba rin kasi medyo mag-reach out din, tapos magkakaedad, no? Tapos aalalayan nyo bilang mga seniors, paano makaiwas, kasi parang feeling ko kasi parang nagiging na yung mga bata ngayon, thinking na hindi sila lang responsable sa kanilang buhay, no? Sana magkaroon din ng programa o something na pag inisip mo long term magiging beneficial sa kanilang pagtanda, no? Meron ba kayong bukod doon sa nabanggit nyo na meron balak ba kayong mag school to school, parang ganung meron ba yung ganung klaseng proyekto eventually? Actually, nag-school to school per ed. Okay. And last na-involve ang barangay. That's good. Ma'am, sa manpower na meron kayo, ma'am, kaya naman? Ilan Yes po ba kayo sa BCPC? Okay naman. Pero on-call kayo, no? O ang BCPC, on-call kayo? On-call na po kami pagdating ng gabi. Kapag Sabado sa Linggo. Pero 24/7 po kami. Sa kalaman ayun nga, sa kalaman lang po natin mga kabarangay, yung ating pong BCPC, tulad ng PPSO, open po yan 24/7, kasi nga naman, hindi naman porket may nangyari insidente na, na weekend, tulad ngayon, while talking to Ma'am Lily, may kaso silang hinahawakan. So, bilang pagbibigay alam ng barangay para sa ating mga barangay, hindi yung nagsasara ang ating barangay. Ang karaniwang admin work, of course, yung mga sa treasury, Monday to Friday po yan. Ang BCPC, tama po ba, Ma'am Lily, BPSO, Anggad ba? Anggad 24/7 po yan. Anything that would require you, would need, kailangan nyo ng assistance, no, barangay assistance, in those order, kailangan open po sila. Huwag po kayong magatubiling pumunta sa barangay. Bukas po sila. Tama ba, Ma'am Lily? Yes po. Ayun po. Ma'am, sa mga kakataong din ito, nais po namin, of course, ibigay ang floor sa inyo. Kasi in terms of this very sensitive topic ukol sa bullying, meron bang halimbawa, ma'am, kasi sabi nila pagka mga minor de edad dapat managot daw ang mga magulang. How would you respond to that, ma'am? Yes po. Liable po ang magulang ng kanilang anak ay 14 pababa. Magulang po ang mananagot. So paano ho ang endorsement niyo, Ma'am Lily? Halimbawa may kaso pong ganyan at since minor de edad, tapos technically
technically hindi sila liable, ang magulang ang makukulong? Pinapasa po namin ito sa Social Services Development o SSDD, tapos sila na ho mag-endorse ko. Okay. Okay. So, sa mga barangay natin, mga kanood nito, nanonood ngayon, no? Bilang pagpapalala, Ma'am Lily, ang mga magulang, responsibility dyan yung mga anak. So, ano man ang gawin ng mga anak na hindi nakaayon sa batas, mananagot din po ang magulang. Kaya maging mapagmatsyag po tayo. Alam ko marami tayong mga nais pa sana ka kung alam ko marami kaso. Salamat sa pagpapaulang. Ma'am, kung kayo po tatanungin, Ma'am Lily, yung tungkol sa bullying, ano po pwede nyo may advice, no? Sa mga ganitong klase ngayon na parang nagiging norm ang pangit no? Pero parang ganoon ang nangyayari Kayo kung kayo mamanghingi na namin ng advice o ano po pwede nyo maipayo, no? Sa mga mga kabataan na either sila yung nabubuli o sila yung nabubuli. Kung ang intensidad ay bully, siguro nakikita naman kung lang yan kung may bully o hindi. So, pagsabihan niya na or di ba? Kasi ang ako ko nakikita ko na kung bully o hindi. Pero sinasabi ko may kalalagyan talaga. Pupunta kayo sa BCPC, tumigil. At sinasabi natin hindi sino sa atin walang manakit ng kahit. Tama po. Doon naman ho sa mga nabubuli, halimbawa nag-start na, nabubuli na sila. Kasi panigurado niya, karaniwan, it's either they take it in stride, accept their fate, o much worse, karaniwan yan, yung iba resorting to self-infliction. O mga ganyang klaseng ano maaari nyo may payo, ma'am, kung sa mga ganong mga Sige po. ano po pwede nyo may payo dun sa mga nabubuli naman, yung feeling nila parang wala nang tutulong sa kanila, akala nila parang nag-iisa na lang sila dahil kung lumapit sila sa mga akala nila mga otoridad na tutulong na masolusyonan to, para lumala pa. Kung kayo po, ma'am, yung ano po pwede nyo may payo sa kanila? Pwede ba nilang lapitan ng BCPC sa mga pagkakataong ito? Wag silang matakot. Sabi muna sila sa mga nila. And pumunta sila ng barangay. Kung sa loob naman na nangyari, magsabi sila sa mga guro nila. Para resolbahan. I see. Yun. Sige po. Maraming salamat, Ma'am Lily, sa mga pagkakataong ito. At least, medyo malinaw actually na yung ating maaring pwedeng lapitan, mga barangay, though hindi naman siguro lang responsibilidad ng paaralan. Alam naman natin yung mga karaniwang mga kasong ito nagsisimula sa labas, karaniwan na mula sa loob ng eskwelahan, nag-extend sa labas. Pero wag ho kayo matakot, meron po tayong ahensya tulad ng BCPC para tumutok at tulungan kayo, no? Tulad na napagit namin, tama ba, Lily, 24/7? Yes po. Siyempre hindi lang pambubuli ng aming ginagawa. Kayo po nakakaranas na mga abuso. Yan, Pwede po oo. kayong lumapit sa barangay, Ayan, ma'am, yung binabanggit ko ni Ma'am Lily, pang-abuso, anything that abuso kung kayo po ay neglect, abandonan, lapit lang po kayo sa barangay. o kaya merong nangyari sa inyong hindi nyo talaga gusto, no? Yung ganong klaseng abuso na lapag sa loob nyo, hindi o dahil sa pagiging inosente nyo, akala nyo tama, mali pala, abuso yung nangyari yon sa BCPC po takbo. Ma'am, meron ba kayong contact number na Actually, BPS ang tatawagan kung ganito. Walang BPS kung tatawagan kami ng BPS. Okay. Kung Monday to Friday, andito lang kami. Oo. Yung opisina niyo, ma'am, sa may Bautista Building po, no?
Yes po. Yes po. Dapat Opo, po ng Lagro High School. Baka malito lang po kayo dahil may bago tayong building mga kabarangay, baka doon kayo magpunta. Ang BCPC po, doon pa rin sa may Bautista building. Meron din naman pong entrance po ron, meron sasalubong sa inyo na information desk, i-assist po kayo. Sa mga nagnanais pong lumapit, of course, tulad na banggit Ma'am Lily, 24/7 siyang open. At Ma'am, any parting words Ma'am, bago po tayo tuluyang magtapos? Salamat po pala in advance. Okay. Okay. Dahil mga galing na kapitan, andito po ang barangay council for the children para pangalagaan po ang mga anak agad na below your city. Huwag po kayong matakot kung kayo po ay nakakaranas ng pang-abuso, kayo po ay inabandona, kayo po ay neglect, kayo po ay sa pambubuli. Ito lang po ang barangay council for the protection of children. Ayun. Salamat Ma'am Lily. Thank you for your time Ma'am. Alam ko medyo busy kayo. Ma-segue ko lang. Pagkatapos ito Ma'am, saan ba lakad ninyo? Ihahatid ba uli kayo na kaso? Ihahatid nyo sa ano? Pupunta po kami sa ibang barangay. Hatid po ng... Ayun. Ingat po sila Ma'am. Maraming salamat Ma'am. Thank you so much. Ingat po sila. Thank you din po. At sa ulitin, sana ako sa pagkakataong daupang pala namin kayo, hindi na tungkol sa mga itong kaso-usapan. Grabe. Salamat Ma'am. Thank you. Ingat po sila. Ayan na. Thank you, Ma'am Lily Papa. BCPC po, Barangay Council for the Protection of Children, mga kabarangay. Maraming salamat sa pagkakataong ito. At of course, bago tayo tuloy magtapos, pasensya na ho, yung ating dalawang co-host sa pagkakataong ito, baka ako sobrang busy, no? Salamat din, Boy B, sa inyong pagtatsaga. At para sa mga ilan ho, mga impormasyon at panawagan ukol sa ating guest ngayon, pwede ho kayo continuously mag-post dun sa comment page. We'll try to make it a point to find way to upload ito sa ating Facebook, sa ating YouTube channel, yung ating Balitang Lagro. But for the moment, of course, sa mga ilang pang mga katanungan, open po kami. Willing po kami mag-extend ng help at check nyo lang po, checkin namin yung mga comments niyo. And for this, on behalf of Boy B, KPP, na nag-handle ngayon ng paligan natin sa seniors, sa juniors, sa midgets. Salamat sa inyo patuloy suporta. At ito na po muna tayo. Pilitin namin birthday, Kagawad Roel de la Cruz. At stay safe po mga barangay. Until next